Isa na yung dito. Going to a place, and then of course, ano bang problema sa Pilipinas? Yung mga may kotse dito, taas kamay. Yan. Anong problema ng mga may kotse pag umaalis? Oh, kahit walang kotse, yung mga nakikisakay. Oh, di ba? Parking, tama po ba? Yan. Yun po yung mga na-experience namin going outside, like Cebu and Baguio. Baguio, sikat na sikat yan. Kahit hindi taga Baguio, alam mo na ang problema doon, parking. No? So, pupunta ka sa isang lugar, tapos hindi mo alam kung saan ka magpa-park. Diba? So, these are one of the categories ng AYS walk-in services. No? So, meron pa yung mga dental, although may dental services na pumupunta sa bahay, pero may mga dental services na hindi pwede sa bahay, na kailangan yung upuan mismo. Diba? Kailangan yung tamang anggulo, yung tamang level, height ng pasyente. Di ba? Hindi mo naman pwedeng dalhin yung kabigat-bigat na yun sa bahay. Di ba? So, ang mangyayari, kailangan yung customer pupunta doon. Pero, ano yung sinusolusyonan neto? Naranasan nyo na po ba pumunta sa isang lugar na service laging puno? Ayan, kasi naranasan namin, even before linggo, lalabas kami, alam nyo naman yung hilig namin nila press, mahilig kami pumunta sa spa. Di ba? Even before up your service, punta kami sa spa, ang problema, laging puno yung booking. O, di ba? Pero there, sabi nila, ay, yung up your serbisyo, ano yan, yung mga tao lumalabas. Oo, part din po ng serbisyo namin yung mga lumalabas. Di ba? Hindi lang po sa bahay. Ngayon, sino may mga pets? O, yan, yung mga mahilig. Ang problema ng pet, magpe-pet grooming ka, pupunta ka doon, yung gusto mo na magugupit doon sa pet mo, yung mag-groom doon sa pet mo, puno ng booking, babalikan na naman bukas. Walang booking infrastructure yan sila. Di ba? Kung meron man, manual lang. And there's no way for you to find out unless tumawag ka sa kanila kung libre ba yung nag-groom dun sa pet mo. So, naisip namin, yan, pinoprogram na as we speak is yung AYS walk-in services. No? So, we're planning to disrupt this kind of services na kailangan pumunta ka doon. Yun po yung mangyayari sa atin. Okay po ba? Yes! Ayan. So, di ba sa Grab, meron silang magpapabili ka doon sa supermarket, papabili ka sa 7-Eleven, papabili ka sa restaurant, ganyan ang nangyayari sa Grab until they introduce bibili ka sa market, pero pipick upin mo na lang. Yeah? Alam niyo po yan? Dahil yung mga pick-up services nila, yun po yung sagot natin. Parang pinipick up yung service, so walk-in services. So, antayin nyo lang kasi nung isang araw pinakita na sa akin yung app. Medyo may mga pinapaayos lang tayo para maging mas pulido, mas gumanda yung proseso. No, yes, meron na po nung app, no? Although, syempre hindi ko pa pwede ipakita kasi I don't want to over-exage the expectations, di ba? So, tinignan namin yung proseso, naka-basic lang siya, pero the process that we need, of course, kapag may titignan ng serbisyo, titignan mo yung schedule, merong nakalagay na mapa, di ba? Ganyan yun eh. Saan ba yung lugar na yun? Makikita mo kung malapit ka na, makikita mo kung traffic ba yung pupuntahan mo o hindi, di ba? Makikita mo yung mga available na time slot, so may mga pina-add lang tayo ng konting features, no? So, and then hopefully, of course, dito, ma-utilize din natin siya along with the instant services. No? So, on the instant services, the commercials are ongoing. Di ba? Ongoing yung commercial. Although, maliit pa lang, yung konsepto kasi yung commercial na yun, hindi pwedeng isang bagsak, isang buwan, 1 million kaagad kada buwan. Hindi po ganun ang commercial sa social media. Nagsisimula yan sa mababa. Alam niyo ng mga nagma-market dito, mga nagsa-social media marketing dito, di ba? Magsisimula ka sa 100. Tapos, uy, maganda, medyo maganda to. Pero may gaganda pa, patayin ko muna, 100 ulit. Uy, ito, maganda to. So, ang gagawin mo, bubuhusan mo ngayon ng gas. Di ba? Dadagdagan mo ngayon yung pondo mo. Magiging 200 per day. Hanggang sa maging 300, umabot sa 500 per day. Oh. Sino nag-ads dito ng 500 per day? Taas kamay. Oh, yan. So, yung ads, makikita mo, before you really put a lot of budget into that, may stages yan, di ba?
you need to get the right market muna bago mo siya gastusan ng malaki talaga. On the company's perspective, bago tayo gumastos ng sobrang laki, di ba? So, kailangan malupit muna yung calibration. Yan. So, nandun tayo sa stage na yun. Although it's ongoing already. Di ba? So, we're also looking for new commercials na hopefully mailabas namin next year. No? Sino bang, actually, nag-contemplate kami nila, Press, kung sino yung, since nakuha natin si Real Talk Dark, sino pa ba yung influencer na okay na kunin? O, may suggestion ba kayo? Suggestion lang. Di ba? Sino may suggestion? Huwag muna sila Pong kasi sila Pong mahal eh. Although lahat siguro tayo gusto natin sila Pong, no? Yung team payaman. No? So may suggestion ba kayo na influencer? Jean Bilog? Sino ba? Sino? Sir J. Bin? Sino Sir J. Bin? Kapinpin Brothers. So, ayan, nakilala yan, yung Kapinpin Brothers. Sino pa? Yung bugok. Sino pa kaya? Ibana? Mahal si Ibana. Mahal. Next year, tignan natin. Pero gusto rin namin, actually gusto rin namin yon. Ang idea ng commercial namin yung Ibana, may isang customer na nagpa-book ng house cleaning kasi Ibana yung dadating. Kasi di ba kung makapansin niyo yung commercial dati ng McDo, di ba? Ng McDo, actually dito ginawa yun sa McDo na to eh. May isang tao, normal lang, binidyohan siya, stolen lang, umorder siya, burger fries, ganyan. Biglang dumating si Jessie Mendiola, o-order din. O, naalala niyo yung commercial na yun? Yung naka-red siya. O, di ba? At ang ganda ng traction ng commercial na yun. So, isa yan sa mga, ano lang tayo, pondo-pondo lang tayo. Huwag muna tayo dun sa mga ganong level, no? Sino pa ba okay? Sina, sir? Si Zainab. Medyo ano yung demographics ni Zainab eh. Medyo tagilid tayo sa demographic. Although okay naman si Zainab, no? Pero kasi parang ang mga followers ni Zainab, mga ano eh. Mga kakaiba eh. No? Ano pa? Sino pa kaya? Si Tony G? Si Tony G ba? Actually okay si Tony G, pero mahal siya. Pero pwede, no? Pwede, kabot-abot naman. Sina? Tony F. Kala ko may magsasuggest ng ano, yung kumakain ng kabut eh. Yun ba yun? Si Boy Tapang. Actually, Boy Tapang is Cebuano. Tapos yung manager niya, meron ako nakausap, kanino bang, ano yun? Kanino bang member yun sa Cebu? Manager daw siya ni Boy Tapang. Sino bang kay Rema yata? Sa'yo yata yun, Rema? Yung member mo sa Cebu, hindi mo alam, siya yung manager ni Boy Tapang. Tapos after ng presentation namin dun sa Iconic Mall, lumapit, sir, manager ako ni Boy Tapang. Baka gusto nyo. Yun. Kasi iniisip namin, gumawa ng commercial na targeted din sa Cebu. Ibig sabihin, yung commercial is Cebuano. Di ba? Para tailor-fit for Cebuanos and other Visayas-speaking provinces. Di ba? So, yun. Isa yun sa mga, actually si Boy Tapang is nasa pipeline na natin to. So, sana pagbalik, makausap namin yung manager. Although, naki-Rema naman yung contact number, di ba? Tapos, di ba Rema, nag-member din yun? Nag-member din yun, yung manager niya. Yun. So, sino pa kaya? Fuckboy. Asian Fuckboy. Ako, gusto ko sumabay sa sa uso eh. Gusto ko mag-cloud chase eh. Gusto ko muulin yung anak ni Francis M. Oh. Kasi ano yun eh, yun yung uso eh, di ba? Yun yung trending eh. Pero tingnan natin. So, kasi pwede siyang like, di ba, yung first commercial natin, jingle yan eh. Di ba, jingle ng after service yung ginawa nila guys, Almighty Brothers. So what if makagawa siya ng jingle for us, yung masabayan natin yung pag-grow ng popularity niya pwede, di ba? So, pero let's see. So anyway guys,
I'm trying to show you the side of the company where we go forward, no? How do we go forward from this point to another point? No, excited na ba kayo? Yes. It's really exciting. Although kayo, ang tawag sa inyo in a startup world is you guys are the early adopters. Everyone say early adopters. Early adopters. Pag sinabing early adopters, ito yung mga unang naniwala. Okay? Ito yung mga bago pa lang yung company, ito yung mga tao na nagsisimula pa lang yung company, nakita na yung vision ng company. And guess what? Etong mga early adopters na to, if you're gonna take a look at the lifetime din kung ano yung nangyayari sa GrabFood Panda, yung mga early adopters, ito yung mga nagiging pioneers of the market. Di ba? Everybody say pioneer. Pioneer. Pag sinabing pioneer ka on the market, nagsimula ka sa market. Pag nagsimula ka sa market, ikaw din yung makakaranas nung momentum panimula, di ba? Although sabi nila walang nauna, that's true, di ba? Pero kasi kung nauna ka, tapos wala ka namang gagawin, wala din, daig ka nung sasali bukas, tapos magpapasok ng vending service provider. Tama po ba? Oh, so, tanungin ko kayo, sino dito nakapagpasok na ng service providers? O, yan. Sino nakapagpasok ng 5 pababa? Taas kamay. 5 pababa. 10 pababa. Taas kamay. Wala ko, wala pa. Oh. 15 pababa. Taas kamay. O, last, 20 pababa. Yung nakapuno ng slot, wala pa ba? Wala pa rin. Mag-competition kaya tayo, no? Kung sino unang makapuno ng slot. No? Padala natin sa sa Baler, sa Aurora. Siya lang mag-isa. Joke lang. Pero, alam niyo yun, we're trying to explore the means and the ways. How do we execute? Kasi, alam ko naman yung nangyayari. Alam ko yung nangyayari. Pag may pinasok kayong service provider, pinapakita niyo yung business. Kung hindi niyo mapakita yung business, maririnig niya. Ngayon, pag narinig niya yung business, yung service provider, nagme-member din. Tama mali? Oo. Ngayon, kapag ang service provider nagme-member, ibig sabihin ba nun, hindi na siya sasagot ng booking? Hindi. Sasagot pa rin siya. Kasi, ang service provider, ang nati-take home niyan, 80%. Tama? Pero kapag service provider ka, tas neopreneur ka, ang matitake home mo, 90%. Actually ngayon, sinasabi ko naman lagi, even now, even at these commercial times, hindi pa tayo nagkakaltas sa service, sa wallet ng service providers. Di ba? So, ibig sabihin, kung neopreneur ka na service provider, ang nangyari, 100% natitake home mo, hindi pa kumukuha ng kita yung company. Why? It's because we're trying to practice to inside the ecosystem. Naniniwala kami yung profit, madali lang naman eh. Pero ang tanong ba is, marami na bang tao yung nakikinabang? Marami na bang tao gumagawa? Di ba? Tama po ba? Yes. Yung pera in any business, madali lang. As long as the advocacy is there, as long as the execution is there, money follows. Di ba? O, tanongin ko kayo, sino dito neopreneur nakafocus sa pag-franchise ng neopreneurship? Okay lang, taas kamay. Okay lang yan. Pero tapatin ko kayo, kapag ang tingin mo sa kausap mo, 1,000 plus 1,500, mararamdaman niya na pinagkakakitaan mo siya. Tama? Tama po ba? The way, kasi ganito yan guys, kahit hindi mo sabihin sa kanya, kahit wala kang words na sabihin na pinagkakakitaan mo siya, pero kung ganun ang tingin mo, pag lumalabas yung mga salita sa bibig mo, kahit walang kinalaman doon, maririnig niya, papasok po yan sa puso niya, mararamdaman niya. Pinagkakakitaan ako nito. Kahit hindi ganun yung sinasabi mo. Depende po yan sa intention mo. Pero, if your intention is to help other people, di ba? Or to passionately share the business, yung pera kasunod lang, mararamdaman nila, oh, maganda yung business. Mas magigets nila, uy, kaya akong tulungan nito sa business na to. At kapag naramdaman nila na kaya mo silang tulungan, mas magsasay yes sila sa'yo. Tama po ba? Oh, so, yan. Tingnan natin, sino kaya dito? No? Sino kaya dito yung tingin nila doon sa kausap nila?
No, magkakakitaan. Yan. So, nagbibigay lang ako ng ibang points. Anyway, guys, so, ngayon, let's talk about technical things, no? I'd like to welcome question and answer portion regarding our tech. Maybe we can talk about may tanong kayo in the future of our tech. Siguro pwede rin, pero I'll try to answer everything, no? Yung iba kasi hindi natin pwedeng ikwento, no? So, yan. So, sino gustong magtanong regarding our tech? Baka may question kayo. Yan, come on. Wow, walang may tanong. Oh, ang galing ah. Mukhang after ilang weeks na ginagawa natin ito, naging expert lahat ah. Oh. Natatawa ako sa pinakausap ni Russell sa akin kanina eh. Yung pinakausap niya sa akin kanina, 300 years na daw yung kumpanya nila sa Pilipinas. Sabi ko, paano nangyari yun? Sinakop tayo ng ano. Tapos, ang malupit doon, ang malupit, di ba? So, ibig sabihin, 1700s pa lang may kumpanya na yung pinakausap niya sa akin. Tapos, ang tinatanong ko kung ano yung brand, ayaw sabihin. Ayaw sabihin yung brand kasi daw naka-NDA, naka-non-disclosure. Sabi ko, ano yung secret yung brand? Meron bang ganun na brand na secret? Yeah? So, anyway, meron kasing mga tao na makakakita nung business natin na magugustuhan talaga nila, no? Pero this doesn't mean na kasi same tayo lahat ng makakausap natin maganda. May mga pangit din kausap. Tama po ba? Di ba? May mga ano rin kausap, may mga joy reservers, di ba? Na, sige ma'am, sir, mag-member ako, ganyan, gano'n. Pero of course, in being a newpreneur, being a businessman, pag ba merong nagsabi na mag-member ako bukas, tapos hindi nag-member, ayaw mo na. Hindi naman gano'n ang businessman, di ba? Ang businessman can continue in all business weather kahit anong mangyari. Kaya nga businessman eh. Di ba? Kaya ang businessman, mas malaki ang kinikita compared to employee by ratio. It's because mas matindig ang tayo ng businessman. Pag businessman ka, it's your business. Pag entrepreneur ka, di ba? Yung entrepreneurial spirit mo, ilalaban mo. Ano gagawin? Go look for the next one. Di ba? Kaya nung pinakausap sa akin yun ni Sir Russell, ang sabi ko na lang sa kanya, sige po, pag nag-member kayo, usap po ulit tayo, ganyan. Let me know about more of the 300-year-old company na secret brand, ganyan. So, ewan ko nga eh. Ano ba nangyari doon, Russell? Ha? Oo, di ba? Oo, totoo yun. Totoo yun na kanina pa, nung kausap namin, salita siya ng salita, tapos may sinasabi ako, tapos hindi kanya pakikinggan. Dire-diretso siya magsalita. Tapos, kunyari, ang pinag-uusapan nyo, yung brand ng kumpanya. Ang mangyayari din, ililihis niya. Ililihis niya na, na kesyo 300 years na daw, gano'n. Parang, bakit gano'n yung diba? So, pero, alam niyo guys, in doing this business, you will meet a lot of people. Do you agree? Yes. Diba? There is a lot of people that you will meet na hindi mo ina-expect na gano'n. Isa yun sa mga magic and mystery ng business na to. Is that yung mga tao na hindi mo inaasahan, gano'n pala. Minsan magugulat ka, yung mga tao, dito nga on this circle, yung mga matatagal na dito. Yung iba, hindi mo inaasahan, nakikita sila ng malaki. Nung unang kita mo sa kanila, ano ba to? Mukhang walang future. Pero nung as time goes by, magugulat ka, nag-grow, ang laki ng kinikita. One of the magic of this business is that masasyak ka. Kaya tignan mo yung katabi mo. Yan, tandaan mo yung mukha ng katabi mo. Diba? Sabihin mo, friend, pag kumita ka, turuan mo naman ako. Ayan, huwag utangan ha. Yan, so, alam niyo yun, you will meet a lot of people. It's important that you are ready. Now, in talking about being ready, hindi na po muna ako yung magtuturo niyan sa inyo. So, ang magtuturo niyan si Pres. Okay lang po ba? Yes! Ayan. So, bago ko tawagin si Pres, uulitin ko lang yung tanong ko kanina. Baka po may gustong mag-question and answer. Mag-question and answer naman po tayo. Kahit saglit lang.
Kasi kapag binigay ko na po ito kay Pres, dire-diretso magtuturo si Pres. Di ba? Ang gagawin mo, sasaluhin mo dapat lahat ng sinasabi niya, magpo-focus ka dapat. Kasi si Pres, minsan lang magturo to. Tama po ba? Yes. Yan, minsan lang magturo. Kasi ang turo ni Pres, more on key leaders more on leaders.